May isang babaeng nakahiga sa kama. Nagising ang babae at nagising din ang kasama niyang babae sa kwarto. Tinanong nito kung anong oras na at tinignan naman ito ng kasama. Tumayo na sila at nagbihis. Bumaba sila at nagpunta sa kusina para mag-almusal. Ang babaeng ito ay si Kara at ang kanyang kaibigan. Tumawag si Kara sa kanyang nanay na nasa trabaho. Nagpaalam siya na aalis sila ng kaibigan niya mamayang gabi. Pinayagan naman siya ng kanyang nanay. Naligo na ang kaibigan ni Kara habang si Kara naman ay nasa labas at nagdidilig ng halaman. Isang kotse ang pumarada sa harap nito at nilapitan ito ni Kara. Kinausap siya ng lalaki, lumapit ito sa kanya at tinutukan siya ng baril. Pinapasok siya ng lalaki sa loob ng sasakyan. Takot na takot si Kara kaya sumunod na lamang siya. Pinapapasok si Kara sa isang container na nasa loob ng sasakyan. Takot na takot si Kara at kinakabahan. Nag-drive paalis ang lalaki. Kinabisado ni Kara ang number plate ng sasakyan. Hinanap ni Jess si Kara, tinignan niya ito sa kwarto pero wala ito doon. Lumabas si Jess at nakita niya ang ginamit ni Kara na pandilig ng halaman. Nakabukas ito at wala si Kara. Sumigaw si Jess at hinanap si Kara. Huminto ang sasakyan at binuksan ng lalaki ang pinto kung saan naroroon si Kara. Sinabi ng lalaki na huwag aalis si Kara at pinupusasan siya nito. Nilagyan siya ng tali sa bibig para hindi siya makasigaw at tinalian din ng lalaki ang kanyang mga paa. Naisip ni Kara na tumakas, pero naisip niya na hindi magandang gawin ito. Tinawagan ni Jess ang nanay ni Kara na si Ailreth Debra. Tinanong niya kung sinundo ba nito si Kara. Sinabi ni Ailreth Debra na hindi niya ito sinundo. Tinawagan ni Ailreth Debra si Ryan, ang kaibigan ni Kara. Tinanong niya kung kasama ba nito si Kara. Sinabi ni Ryan na hindi niya kasama si Kara. Nagpanik na si Ailreth Debra at pupuntahan nito si Ryan. Dinala ng lalaki si Kara sa isang bahay at tinanggal na ang mga tali sa kanya. Dinala si Kara sa isang kwarto, kinausap siya ng lalaki, at binigyan siya ng 3 rules. Ang una, tatawagin nitong Daddy ang lalaki. Ang pangalawa, susunod si Kara sa mga sasabihin nito. At ang pangatlo, kailangan ni Kara na magpaalam at hindi aalis ng bahay. Tinanong ng lalaki ang mga personal na detalye tungkol kay Kara. Nakatulala si Kara habang sinasagot ang mga katanungan ng lalaki. Tinanong ng lalaki kung may boyfriend na si Kara. Sinabi ni Kara na meron at tinanong ng lalaki kung ano ang pangalan nito. Sinabi ni Kara na si Ryan ang kanyang boyfriend. Tinanong ng lalaki kung nakipagtalik na ba siya kay Ryan. Sinabi ni Kara na hindi pa at hindi pa siya nakikipagtalik kahit kanino. Pinahiga ng lalaki si Kara at ginahasa siya. Nag-aalala naman si Ailreth Debra at ang kanyang asawa at hindi nila alam kung saan hahanapin si Kara. Tumawag na rin sila ng pulis, pero sinabi ng pulis na baka naglayas lamang si Kara at normal lang daw ito sa mga kabataan. Umalis na ang pulis at sumigaw si Ailreth Debra, sinasabing hindi ganun ang ugali ni Kara dahil siya ay 15 taong gulang lamang. Niyakap ni Ailreth Debra si Jess dahil umiiyak ito. Nakaupo si Kara at ang lalaki sa couch at sinabi ng lalaki na bagay kay Kara ang suot nitong damit. Tinanong ni Kara kung nag-aral ba ang lalaki ng high school. Sinabi ng lalaki na nag-aral ito at nakapagtapos. Tumayo ang lalaki at tinanong si Kara kung nasubukan na ba niyang manigarilyo. Sinabi ni Kara na hindi pa, kaya pinasubok ito ng lalaki kay Kara. Naubo si Kara dahil unang birithing niya ito. Sinabi ni Kara na ipakita ulit ng lalaki kung paano ito gawin at ginawa naman ito ng lalaki. Naisip ni Kara na tumakas pero naisip din niya na maaaring mamatay siya kapag ginawa niya iyon. Nakaupo ulit si Kara at tinanong ang lalaki kung ilan ang mga alaga nitong ibon. Sinabi ng lalaki na tingnan ito ni Kara. Tumayo si Kara at tinignan ang mga ibon. Hindi nagtagal, pinabalik siya ng lalaki at pinaupo ulit. Pinanood nila ang isang videotape ng mga nagtatalik. Samantala, gumagawa ng mga paraan si Ailreth Debra para mahanap si Kara. Tumawag na siya sa mga abogado at detectives. Sinabi ni Kara sa lalaki kung pwede siyang gumamit ng comfort room at pinayagan naman siya ng lalaki. Nag-isip si Kara ng paraan para makatakas, pero sinundan siya ng lalaki sa comfort room. Nagulat si Kara, kaya ginamit na lamang niya ang comfort room. Pagkatapos, sinabi ng lalaki na gagawa ito ng dinner nila. Sinabi naman ni Kara na hindi siya nagugutom kaya nagalit ang lalaki.
Tinanong ni Kara kung ano ang pwede niyang gawin habang nagluluto ang lalaki ng dinner nila. Sinabi ng lalaki na pwede siyang mag-mop sa sala. Pinatanggal ng lalaki ang damit ni Kara habang naglilinis siya. Pumunta naman si Ires Debra sa police station. Sinabi niya na nawawala ang anak niya, pero sinabi ng mga pulis na wala silang magagawa at kailangan niyang maghintay ng tawag mula sa dumukot sa anak niya. Nakaupo si Kara sa sala at tinititigan ang lalaki. Sinabi ng lalaki na oras na para matulog, kaya nagpunta ito sa comfort room para mag-toothbrush. Inisip ni Kara na tumakas, pero naisip din niya na baka barilin siya ng lalaki kung gagawin niya iyon. Natapos na mag-toothbrush ang lalaki at pinauna na niyang lumabas si Kara. Pumunta na sila sa higaan at muling pinusasa ng lalaki si Kara. Pinosas nito ang mga paa at kamay niya bago natulog. Habang natutulog ang lalaki, umiiyak si Kara. Dumating na ang umaga at tulog pa rin ang lalaki. Gumawa si Kara ng paraan para makatakas, kinagat niya ang lock ng posas at inikot ang lock gamit ang kamay niya. Natanggal na ito ni Kara at dahan-dahan niyang itinabi para hindi magising ang lalaki. Sunod naman niyang tinanggal ang tali sa kanyang mga paa. Inikot ni Kara ang lock at nang matanggal na ito, dahan-dahan siyang tumayo at lumabas. Habang naglalakad si Kara, natunog ang sahig na gawa sa kahoy, kaya mas lalo siyang nagdahan-dahan. Nagmadali si Kara na bumaba at nang makarating na siya sa pinto, dahan-dahan niyang tinanggal ang mga lock. Una, ang lock na nasa itaas, pangalawa, ang nasa gitna, at panghuli, ang lock na mahabang kahoy. Binuhat ito ni Kara at dahan-dahang tinanggal. Binaba niya ito ng maingat, binuksan na ang pinto, at tumakbo ng mabilis paalis sa bahay. Tumakbo si Kara hanggang sa makarating siya sa kalsada, kung saan may nakita siyang kotse. Pinara niya ito at nakita ni Kara ang dalawang lalaki na nakasakay dito. Nagmakaawa si Kara na pasakayin siya at dalhin siya sa police station. Pinasakay naman si Kara ng mga lalaki at dinala siya sa police station. Sinabi ni Kara ang mga nangyari sa kanya sa isang pulis sa station. Tinanong ng pulis kung may contact number siya ng nanay niya. Sinabi ni Kara na meron at tinawagan ito ng mga pulis. Sinagot naman ng nanay ni Kara ang tawag. Nagpakilala ang pulis at sinabi na nasa station nila si Kara. Agad na pumunta doon ang nanay ni Kara. Tinanong ng mga pulis si Kara kung ano ang itsura ng lalaki at kung saan siya nakatira. Sinabi ni Kara na hindi na niya maalala ang eksaktong lugar ng apartment nito. Sinabi ng mga pulis na kung pwede, sumama si Kara sa kanila para malaman nila kung sino ang kumidnap sa kanya. Sumakay si Kara sa police vehicle at kasama ng mga pulis, pinuntahan nila ang lokasyon ng lalaki. Nakarating na sila doon at tinanong si Kara ng mga pulis kung pamilyar ba ang mga bahay o apartment na nandoroon. Sinabi ni Kara na hindi niya maalala kasi magkakamukha ang mga apartment at bahay doon. Nakita ng mga pulis ang isang matandang lalaki. Bumaba sila sa kotse at tinanong ang matandang lalaki. Sinabi ng matandang lalaki na masyadong malawak ang lugar na iyon. Bumaba si Kara at kinausap ang lalaki. Sinabi ni Kara na nakatakip lahat ang bintana ng apartment na iyon at may iglo na kortina sa bedroom na iyon. Natandaan ng matandang lalaki kung saan iyon. Binalik na ng mga pulis si Kara sa police station at sakto namang kakarating lamang ng nanay ni Kara. Sumigaw ang nanay ni Kara dahil nagpapanik ito. Nasa likod niya si Kara at tinawag siya. Niyakap siya ni Kara at umiyak silang dalawa. Pinasok ng mga pulis ang apartment kung saan dinala si Kara. Sinuri nila ang bawat kwarto at sulok ng bahay, pero hindi nila natagpuan ang lalaki. Muli nilang binalikan si Kara at kinuhaan ito ng impormasyon. Kinabisado ni Kara ang bawat detalye na natatandaan niya tungkol sa lalaki. Naiyak na lamang si Ires Debra. Inimbestigahan ng mga pulis ang apartment ng suspect at nakita nila sa isang box ang outfit ni Kara. May nakita din silang mga lumang dyaryo na naglalaman ng mga batang nawawala. Pinatingnan si Kara sa hospital at sinuri dahil ginahasa siya ng lalaki. Naglalagay ng mga poster ang mga kaibigan ni Kara dahil natukoy na ng mga pulis ang lalaki at ang pagmumukha nito. Kinausap ng mga pulis ang hepe ng lugar nila Kara at sinabi na si Evonitz ang lalaking kumikidnap ng mga babae. Wanted na si Evonitz. Pinuntahan ni Jess at Ryan si Kara. Humingi ng tawad si Jess dahil sinisisi niya ang sarili niya, pero sinabi ni Kara na wala siyang kasalanan. Umuwi na si Kara kasama ang kanyang nanay.
Patuloy ang investigasyon ng mga pulis at patuloy nilang hinahanap si Evonitz. Nasa kustodya ng pulis si Kara at binabantayan ito dahil baka balikan siya ni Evonitz at muling dukutin. Dumating ang kaibigan ng nanay ni Kara at may dala itong pasalubong. Tinanong ni Kara kung bakit maraming pulis sa bahay nila. Sinabi ng isang officer na para ito sa proteksyon ni Kara. Isang umaga, habang naghahanda ng kape ang nanay ni Kara, gusto ni Kara na lumabas ng bahay, pero nagpapanik na ang nanay niya. Pinapasok ni Kara si Jess at pumunta sila sa kwarto ni Kara. Sinabi ni Kara kay Jess na itanong na nito ang mga gusto niyang itanong, at nagkwento na si Kara tungkol sa mga nangyari sa kanya. Isang kaanak ni Evonitz ang kinakausap ng mga pulis at hinihinga ng impormasyon. Natukoy na ang lokasyon ni Evonitz at naghanda na ang mga pulis para sa operasyon. Uuwi na si Jess at hinatid siya ni Kara sa labas ng bahay nila at niyakap. Isang sheriff ang lumapit kay Kara at tinanong siya kung nasaan ang nanay nito. Kinausap ng hepe si Kara at sinabi na may 3 babae pa ang dinukot ni Evonitz. Tinanong ni Kara kung pinatay ba ito ni Evonitz at sinabi ng hepe na hindi siya sigurado. Nagpatuloy ang pag-uusap nila at sinabi rin ng hepe na hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuli si Evonitz. Muling namataan si Evonitz sa isang lugar sa Florida at naghanda na ulit ang mga pulis para mahuli siya. Tinawagan ng police officer ang asawa ni Evonitz at sinabi nito na may dinner sila. Sinulat ng officer ang lokasyon ng bahay nito. Gusto ni Kara na umalis ng bahay pero pinipigilan siya ng nanay niya. Sa huli, hindi na napigilan ng nanay niya si Kara. Maraming pulis at DEA agents ang nakapaligid sa isang lugar kung saan namataan na nila ang suspect. Kasama ni Kara si Jess at sila ay nasa isang laro kung saan maglalaro si Ryan. Nakita na ng mga pulis si Evonitz at hinabol siya. Tumakbo ng mabilis si Evonitz at hinabol siya ng mga police officers. Na-corner na nila si Evonitz at pinababa ng mga pulis ang baril nito. Binarel ni Evonitz ang sarili niya at namatay. Masaya namang nanonood ng laro ni Ryan si Kara at Jess. Isang umaga, nagising si Kara at bumangon siya, natulala sa narinig. Bumaba siya at pumunta sa kusina para mag-breakfast. At sinabi ng nanay ni Kara ang balita. Sinabi ng nanay ni Kara na nagpakamatay ang lalaki noong nakaraang gabi. Nagalit si Kara dahil ngayon lang niya nalaman ang balita. Pinuntahan ng hepe si Kara at kinausap siya. Pinakalma siya ng hepe at sinabi ni Kara na galit siya kay Evonitz dahil sa mga ginawa nito sa kanya at ang gusto lamang niya ay ang hustisya. Nakonsensya si Kara dahil nasigawan niya ang nanay niya. Tinanong ni Kara kung walang makakaalam ng kanyang kwento, at sinabi niya na mabuti iyon dahil wala nang masasaktan pa. Sa bandang huli, kinausap ni Kara ang kanyang nanay at humingi siya ng tawad. Dito nagtatapos ang kwento. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos na mapapanood ninyo. Pakipindot ang notification bell at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.